of those charges. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Idinipensa naman ng Malacanang si Pangulong Aquino kontra sa mga banat ni Chief Justice Renato Corona at hamon pa ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda kay Corona sa impeachment court na lang siya magpaliwanag. Narito ang report ni Michael Fahatin. Walang katotohanan na si Renato Corona lamang ang gusto nilang tanggalin sa Korte Suprema. Habang nagpapakawala ng mga banat laban sa Administrasyong Aquino, si Supreme Court Chief Justice Renato Corona, abala si Pangulong Noynoy Aquino sa pagbibigay ng panayam sa prestiyosong Time Magazine. Kaya ang tagapagsalita niyang si Secretary Edwin Lacerda ang sumagot sa bawat banat ng punong maestrado. Panay kasinungalingan po ang kanyang sinabi. Salag ng palasyo sa pahayag ni Corona na tila nagiging diktador si Pangulong Aquino. I think he has no right to identify or to accuse President Aquino of dictatorship. The Aquino family is a victim of a dictatorship in the 70s and in the 80s. With respect to the dictatorships, we have seen the opinions of Chief Justice Claudio Tihanqui. I have read the opinions of Chief Justice Claudio Tihanqui, and I can tell you, Chief Justice Corona, you are no Claudio Tihanqui. Patuloy pa rin paninindigan ng palasyong malaking balakid si Corona sa hudikatura. We have said that the totality of his conduct betrays his lack of objectivity, betrays his lack of integrity, betrays his lack of impartiality. And that's the reason why when he was transferred and he was appointed as Justice and eventually as Chief Justice of the Supreme Court, the pattern of behavior, the pattern of loyalty and subservience to the former President remained. Mahal ko po kayong lahat. Ayon pa sa palasyo, mali na ron ang mali sa pagtanggap ng posisyon sa gobyerno ang asawa ni Corona habang ito ay miyembro ng hudikatura noong Administrasyong Arroyo. Si Mrs. Corona po ay tumanggap ng isang posisyon sa panahon po ni Pangulong Arroyo. Saan po papasok dito ang kanyang objectivity? Saan po papasok dito ang kanyang impartiality? It certainly affected his judgment in all cases where the former President Arroyo is personally affected. Para sa unang balita, Michael Fahatin reporting. Naging kontrobersyal noon ang pagkakahirang kay Renato Corona bilang punong mahistrado ng Korte Suprema sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Itinalaga siya sa pwesto isang buwan na lang bago matapos ang panunungkulan ng nooy Pangulong Gloria Arroyo. Sa gitna ng mainit na issue noon na ipinupukol kay Corona, nakapanayam siya ni Connie Sison para sa programang Reporter's Notebook. Doon, pinanindigan ni Corona na dumaan sa tamang proseso ang kanyang appointment. Bakit niyo tinanggap itong posisyon ng Supreme Court Justice nang ganun-ganun na lamang at hindi niyo na lang daw inantay na lang na ma-appoint kayo ng bagong Pangulo? Yung makaupo dyan sa Korte Suprema ay pangarap yan ng bawat abogado eh. They want more being Chief Justice. Abangan niyo po ang kabuuan ng naging panayam ng Reporter's Notebook sa unang balita mamayang alas 7 ng umaga. Batangas Representative Hermilando Mandanas, pinalitan bilang chairman ng House Committee on Ways and Means. Paniwala po ng minorya, panggigipit daw ito ng Administrasyong Aquino sa hindi pagpirma ni Mandanas sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Darito ang report ni Maris Umali. Sa mismong Christmas party ng mga kongresista kung saan siya special guest, pinasalamatan ni Pangulong Noynoy Aquino ang mabilis daw na pagkilos ng Kamara, una sa pagpasa ng budget at pangalawa sa pag-impeach kay Chief Justice Renato Corona. The President naman has not made it a secret. Hindi naman na talagang advocacy niya talaga. No? Part of his advocacy is public accountability. Gayunman, hindi raw ito victory party. Katunayan dinaluhan ito ng mga taga-mayorya at minorya. This is a Christmas party where the President, like last year, was invited. And the President has many friends dahil kasi once upon a time, he was also a 3-termer congressman. Dahil hindi nawala ang sayawan at kantahan, napakanta pa si Pangulong Aquino ng paborito niyang Estudyante Blues. Pero
Pero bago nito, bahagyang naging tensyonado ang huling araw ng sesyon sa Kamara ngayong taon. Inanunsyo na papalitan ni Davao City Representative Isidro Ungab bilang chairman ng House Committee on Ways and Means si Batangas Representative Hermilando Mandanas. Isa si Mandanas sa mga miyembro ng Partido Liberal na hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Pero paglilinaw ni House Speaker Sonny Belmonte, ang pagtatanggal ng committee chairmanship kay Mandanas ay wala raw kinalaman sa reklamong impeachment laban sa Chief Justice. Oktubre pa raw dapat tatanggalin si Mandanas dahil taliwas na raw ang direksyong tinatahak nito sa liderato ng Kamara. His refusal has absolutely nothing to do with it. We have 188 votes. One more or less doesn't really matter. Pero ibang pananaw rito ng minorya. By removing Mandanas as chairman of the Ways and Means, considering that he is a true blue Liberal Party member, just goes to show that this administration does not care whether you are a member of their party. If you don't toe the line, you're out. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. At sinisigan pa rin po namin kunin ang panig mismo ni Congressman Mandanas. Sa ating ulat panahon, inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging Sendo ngayong umaga. Ayon sa Pag-asa, namataan ito 1,100 kilometro sa silangan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro kada oras at inaasahang gagalaw ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Dahil dito, isang maulang weekend daw po ang maaasahan sa Katimugang Luzon, kabilang ang Metro Manila pati na rin sa Visayas at Mindanao. At kaunay po niyan, makakausap natin live mula sa punong tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, ang weather forecaster na si Ginoong Sunny Paharilla. Sunny, good morning! Yes, salamat at magandang umaga, Rhea. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Anong oras, eksaktong oras papasok sa bansa itong si Bagyong Sendong? Yes, actually nasa Philippine Area of Responsibility na ang part ng sirkulasyon nitong bagyo. So most likely itong 7 o'clock this morning, hinihintay lang natin yung latest na satellite imagery po natin ay nagganap na itong nasa ating power line o ating area of responsibility. As you can see sa ating pong nakatutok ngayon, ayan, opo, ito yung power line na yan, yung pula na yan, ito yung gitna ng ating sirkulasyon. So nandyan na talaga sa ating boundary line ng ating area of responsibility. Pero kailan siya magla-landfall, Sunny? We expect na base sa kanyang kasalukuyang paggalaw ay magla-landfall po ito sa Sabado, sa bandang tanghali po ng Sabado dito sa silang bahagi po ng Kabisayaan. Ano-anong mga lugar ang maapektuhan? Ang Visayas po ang kanyang babagtasin at tatawid po siya dito sa hilagang bahagi po ng Mindanao, itong Northern Islands po, Palawan. Okay. Itong Northern Islands po ng Palawan, itong Cuyo, itong Coron, itong most likely na kanyang tatahakin. Mula dito sa silang Kabisayaan, galaw po siya ng west-northwest direction at lalabas po dito sa may hilagang bahagi ng Palawan. Sani, malakas ba ito? Ano yung volume ng ulan at lakas ng hangin na dala nito? Ang hangin nito sa kasalukuyan ay nasa 55 kilometers per hour, but inaasahan natin na bago po ito ay maglandfall, ay ganap po yung abutin nito ang storm intensity na 65 kilometers per hour. Ang kanya namang rainfall estimate as of this moment ay nasa between 10 sa kanyang outer part ng kanyang spiral, 10 millimeters per hour yung kanyang rainfall estimate. Samantalang sa gitna ay abot po sa 25 millimeters per hour. Sani, kailan naman inaasahang dilisan na tayo ni Sendong? Sa Lunes po, mabalas po itong gagalaw. Sa Sabado at Linggo, ito ay nasa kalupaan. And then sa Lunes, inaasahan natin na papalapas na po ito sa ating area of responsibility. May mga inaabangan pa ba tayong matapos ang pasok na bagong taon? Yes, magandang balita. Sa kasalukuyan, ito lang ang ating tropical system na binabantayan. And we hope na wala nang papasok bago pa matapos ang taong 2011. Good. At kamusta ang weather sa Metro Manila today, Sunny? Isa ngayon po ay medyo partly cloudy tayo, but we expect na magkakaroon po tayo ng isolated rain showers and thunderstorms tulad po ng nangyayari kahapon. Dulo po ito ng medyo malakas na easterlies na nagdadala ng atmospheric moisture po natin at itong nagkukos na magkakaroon ng thunderstorm sa pagdating po sa bandang tanghali hanggang hapon. Alright, Sunny Paharilla, maraming salamat. Happy holidays dyan sa Pag-asa. Yes, salamat. Magandang umaga. Sunny po, weather forecaster ng Pag-asa. Mahigit 100 kilo ng frozen meat na
Mali umano ang handling kinumpiska ng NMIS sa Commonwealth Market sa Quezon City. Hindi na po nakalagay sa freezer, madumi pa umano ang pinagpapatungan ng mga panindang karne. Darito ang report ni Oscar Oida. Pasado alas 2 sa madaling araw ng salakay ng operatiba ng National Meat Inspection Service o NMIS sa ilang stall sa may Commonwealth Market sa Quezon City.